kat-od sa pagkadto sa Jerusalem. Didto nahanabo ang iya eksodo, ang iya pagluwas sa katawhan, paagi sa iya pag-antos, pagkamatay sa krus, kag pagkabanhaw. Bisan pa nga ginbalibaran siya sa mga taga Samaria nga mag-agi sa ila banwa. Wala ini makapugong kay Jesus. Ang Ginoo nagapaabot man gikan sa aton sang kaangay nga desisyon. Ang pagbantala sang maayong balita na bigid ka importante. Gani wala sing dapat makaupang sa aton paghimo sini. Ginasaulog man naton karon ang pontifical work of Saint Peter the Apostle. Ginapahanumdum sa aton nga magbulig kita sa hilikuton sang simbahan nga magpreparar sa mga seminarista, mga pari, mga madre, kag mga misyonero para sa misyon nga ibantala ang maayong balita. Palihog magtindog ang tanan para sa pag-umpisa sang aton santos nga misa kag pagsunod sa ambahanon. Ang tingog sang Diyos nga Amay, daw panawagan tanan sa aton, ang iya pulong labing maathag, si Kristo nga yari sa aton. Yari siya sa pagbantala sang maayo nga balita, sa paghukom sa aton, sa iya altar. Kari kita tao sang Diyos, mag-amba kita sa pagdayaw sa iya. Yari siya sa aton nga misa, panumdumon ta ya sakripisyo. Ibayaw naton ang aton una-una, kag tagipusoon sa iya. Yari siya sa pagbantala sang maayo nga balita, sa paghukom sa aton, sa iya altar. Kari kita tao sang Diyos, mag-amba kita sa pagdayaw sa iya. Yari siya sa aton nga misa, panumdumon ta ya sakripisyo. Ibayaw naton ang aton una-una, kag tagipusoon sa iya. Yari siya sa pagbantala sa maayo nga balita, sa paghukom sa aton, sa iya altar. Kari kita tao sang Diyos, mag-amba kita sa pagdayaw sa iya. Yari siya sa aton nga misa, panumdumon ta ya sakripisyo. Ibayaw naton ang aton una-una, kag tagipusoon sa iya. Yari siya sa pagbantala
sang maayo nga balita sa pagupong sa aton sa iya altar. Kari kita tao sang Diyos, mag-amba kita sa pagdayaw sa iya. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios nga Amay, kag ang pagiupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Pagyara man sa inyo. Mga utod kay Kristo, yari naman kita sa Domingo nga adlaw. Ang Domingo nga adlaw ginatawag ini nga adlaw sang Ginoo. Adlaw sang pagkabanhaw ni Jesucristo. Labing balaan para sa aton tungod kay ginahanduraw naton ang kadalagan ni Jesucristo batok sa kamatayon. Gani nga nagdaog ang aton Ginoo sa kamatayon sa sining adlaw, tag sa kadomingo nagatipon kita, tag nagaangot kita liwat sa iya para makaangkon kita sang bag-o nga kabakod kag kusog, para padayon kita sa pag-alagad sa iya, pagpadayon makita nga mag-alagad sa aton mga isig katawo, pabatyag sa ila sang kaluoy kag gugma sang Dios. Sa sining nga tiolakip naton diri ang mga tinutuyo nga ginadala naton, mga intensyones ang aton sa sining Santos Kamisa, upod ang aton nga mga ginadala diri, labi na gid ang aton mga kabudlayan, problema, palaligban. Lakip ang mga balatian naton, dumdumon naton nga may gahom ang Dios, kag may milagro pa ang Dios. No, gani nga angot kita sa iya, sa ligan kag lauman naton nga ang Dios makahimo sa mga milagro, kag makahimo gyapon sang pamaagi para nga mag-ayo aton mga balatian, kag may kasulbaran ng aton nga mga palaligban. Agod mangin takos kita sa paghalad sa ding Santos nga misa, aton anay kilalahon kag ginulsulan ang aton mga sala. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios kabakagagawom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko atuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, ka sa babatong bayan. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon ako katuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen di hapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios ka makagagahom sa tanan, kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Ang Diyos ang tanan, himaya sa Diyos nga wala silangan. Ang Diyos amay nga gamhanan, pagsimbahon kay hari siya, magpangibulahan kita sa iya. Himayaon naton siya, bangon sang
lugma, pasalamatan sang iyang himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya unta ang Diyos ang tanan, himaya sa Diyos nga wala sing langan. Jesus nga amon Ginoo, bugtong anak sang Diyos Amay, manluluwas sa bugos na katawhan. Patawara kami tanan, samtang kami nagahulat sa pag-ambit sang Diyos nun mo na grasya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya unta ang Diyos ang tanan, himaya sa Diyos nga wala sing langan. Dayawon ang Diyos nga Amay, dayawon ang Diyos nga Anak, dayawon ang Espiritu nga Santo. Bisan anong kahintangan, bisan sanong nga panahon, dayawon ang ilang nga pag-inugdanan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya unta ang Diyos ang tanan, himaya sa Diyos nga wala sing langan. Himaya sa Diyos. Amen. Mga muyo kita, o Diyos nga mo namay, pagi sa imo lang ito na grasya, imo kami ginimo nga mga anak sang kapawa. Itugot nga hindi kami magkabuhi sa kadudulman sang mga kasaypanan, kundi nga masanagan kami sang kapawa sang imo kamatuuran. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kada kahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Amen. Sang pagpili sang Ginoo, si Eliseo agud mangin iya propeta. Nagpauli ini agud magpaalam. Dayon nagsunod siya kay Elias subong gintuton-an kag kabulig. Pamatian naton ang nahauna nga balasahon. Ang pagbasa gikan sa nuna nga libro sang mga hari. Ang Ginoo nagsiling kay Elias, haplasaman si Eliseo nga anak ni Safat, gikan sa Abel Mehola, sa pagbulo sa imo subong propeta. Si Elias naglakat, kag nakita niya si Eliseo nga nagaarado sang 12 kaparis nga mga baka. May 11 kaparis sa una niya nga nagaarado siya sang katapusan nga paris. Ginuba ni Elias ang iya kunop, kag gintaklap kay Eliseo. Dayon ginbayaan ni Eliseo ang iya mga baka, kag naglagas kay Elias nga nagsiling, mahalok anay ako sa akon amay kag iloy sa pagpaalam sa ila. Kag dayon magaupod ako sa imo.
Si Elias nagsabat, "Sige, balik ka, wala ako nagapugong sa imo." Dayon si Eliseo nagbalik sa iya mga baka. Ginihaw niya ini, kaging gamit niya ang mga guta nga gatong sa pagluto sang karne. Ginhatag niya ang linuto sa mga tao, kaginkaon nila ini. Dayon, naglakat siya kag nagsunod kay Elias, subong iya kabuli. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw o Ginoo, ang bahin sang akon panublion. Ikaw o Ginoo, ang bahin sang akon panublion. Apini ako o Diyos, kay nagadangup ako sa imo, agud indi maano. Nagasiling ako sa Ginoo, ikaw ang akon Ginoo. Ikaw o Ginoo ang tanan para sa akon. Kag imo ginatagan sang tanan kong mga kinahanglanon. Yara ako sa imo mga kamot, ang akon kabuhi. Ikaw o Ginoo, ang bahin sang akon panublion. Nagadayaw ako sa Ginoo, kay gintoy-tuyan niya ako. Kag sa kagabihon sang akon konsyensya, nagapaandam sa akon. Malapit ang Ginoo sa akon sa tanan nga tion. Malapit siya kag wala gid sing may makatublag sa akon. Ikaw o Ginoo, ang bahin sang akon panublion. Gani puno ako sing kalipay kag kasadya. Kag patod gid nga indi ako maano sa tanan nga tion. Kay hindi mo ako pagpakadtuon sa kalibutan sa mga patay, hindi mo pagitugyan ang imo ginahigugma sa kadadalman. Ikaw o Ginoo, ang bahin sang akon panublion. Ipakita mo sa ako ng dalan sang kabuhi. Kunyara ka sa luyo ko, kuno ako sing kalipay. Kagang imo bulig nagadala sa akon sing kasadya, nga wala sing katapusan. Ikaw o Ginoo, ang bahin sang akon panublion. Ginapakilala ni San Pablo kung ano ang matuod nga kahiluwayan. Sa pagtultol sang Espiritu Santo, ang Kristiyano nagalikaw sa tawhanon nga kinaugali, kag hiluway nga nagaalagad sa Dios kag sa iya kauturan. Ang ikaduha nga balasahon. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pedro nga apostol sa mga taga-Galacia. Mga utod, may kahiluwayan na kita. Si Kristo ang naghilway sa aton. Gani, magpakalig-on kamo, subong hilway nga tao, kag indi na kamo, magpaulipon liwat. Nahanungod sa inyo, mga kauturan ko, gintawag kamo agud mangin hilway. Pero indi ninyo paggamita ang inyo kahilwayan, nga balibad sa pagpatuyang sang inyo unod-nun nga handom. Sa baylo, mag-alagaray kamo, tungod sa gugma. Kay ang gugos nga kasuguan natingob sa isa ka sugo. Higugmaa ang imo isig katawo, subong sang imo kaugalingon. Pero kung magsinakitanay kag mag-inupas kamo subong sang mga sapat, mag-andam kamo, kay basi kung maglaglaganay kamo. Amo ini ang ginsiling ko, magkabuhi kamo suno sa pagtuytoy sang Espiritu, kag indi ninyo pagpasugti ang mga handom sang mga tawhanon nga kinaugali. Kay ang luyag sang aton tawhanon nga kinaugali, batok sa luyag sang Espiritu, kag ang luyag sang Espiritu, batok sa luyag sang tawhanon nga kinaugali. Ining duha nagasumpunganay, kag nagakahulugan ini
nga indi ninyo mahimo ang luyag ninyo himuon. Kung ang Espiritu nagatuytoy sa inyo, indi kamo sa idalom sang kasuguan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog ang tanan. Maghambal ka o Ginoo, kayang imo alagad nagapamati. Yara sa imo ang pulong sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Ginoo sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon ni Kara Santos kay Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, Ginoo. Sang malapit na lang ang mga inadlaw nga si Jesus pagadalhon sa langit, nagpamatod siya sa pagkadto sa Jerusalem. May mga ginsugo siya sa pagkadto sing una sa isa ka baryo sang Samaria sa pag-aman sang tanan para sa iya. Pero ang mga tao dito hindi magbaton sa iya tungod kay nasat-uman gid nila nga yatuyo amo ang pagkadto sa Jerusalem. Sang pagkahibalo sini sang mga gintutunan nga si Santiago kag si Juan, nagsiling sila kay Jesus, Ginoo, luyag mo bala nga magpangayo kami sang kalayo gikan sa langit kag sunugon sila? Si Jesus nagbalikid kag nagsaway sa ila, kag nagpadayon sila sa isa naman ka baryo. Sa nagapadayon sila sa paglakat, may isa ka tawo nga nagsiling kay Jesus, maupod ako sa imo, bisan din ka makadto. Si Jesus nagsiling sa iya, ang mga singgalong may mga buho, kagang mga pispis may pugad. Pero ang anak sang tawo, wala gid sang hiligdaan kag palakuwayan. Nagsiling si Jesus sa isa naman katawo, upod ka sa akon. Pero ang tao nagsiling, Ginoo, tuguti anay ako sa pagpauli kag sa paglubong sang akon amay. Si Jesus nagsabat, pabai ang mga patay sa paglubong sang ila mga minatay. Lakat ka, pagibantala ang ginharian sang Dios. Ang isa pagid katawo nagsiling, maupod ako sa imo, Ginoo, pero tuguti ako anay sa pagpaalam sa akon panimalay. Si Jesus nagsiling sa iya, ang tawo nga nagaarado kag nagabulobalikid, wala sing pulos sa ginarian sang Dios. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Gayawan ka ang Ginoong Hesukristo. Mayong aga mga utod, ang aton diyari na kita, balik na kita sa ordinaryo nga panahon sa aton kalendaryo lituriko, kag madugay-dugay nga mga Domingo nga ang liturgical color green tungod kay yari kita sa ordinaryo nga panahon. Pero mataho mga aton mga balasahon. Una, balikan naton ang libro sa mga hari nga naghambal sa pagtawag kay Eliseo, no? Ang iyang mentor, ang iyang amay-amay amo si Elias, no? Si Elijah kag si Elisha, no? Gani nga si Elijah ginhambalan sang Dios, no? Pilia si Eliseo nga mangin imo kaupod kag mangin imo successor.
no manog bulos bilang propeta, dali lang aton anay i-define ang propeta. Budlay ay sindihon ng propeta, kaya nga aton pag-angop sang propeta nagahambal kung ano matabos pala abuton, fortune teller o kon future teller. Hindi niya amo ning pagka-propeta. Ang tinagagid nga propeta sa labi na gid sa santo sa kasulatan sa pulong nga Hebreo ang navi gakahulugan nga amo ning propeta, no? Prophetess sa Griego nga nagakahulugan mouthpiece of God or spokesperson of God. Ihambal mo kung ano gusto sang Dios ihambal. No, bisan pang ihambal mo hindi popular, bisan pang ihambal mo mahapdi kag matingil sa pamatin-an sa mga tawo, ihambal mo na. Kung hindi mo na pag-ihambal, false prophet ka. Isikway ka sang Dios. O kung naghambal ka sa mga butang nga wala sang pahanugot sang Dios kag hindi gusto sang Dios mo ihambal, nagpasubra ka naman hambal, false prophet ka man, sikwayon ka man sang Dios. Gani gusto sang Dios kung ano sugo sa imo, kung ano hambal sang Dios sa imo, amo na ihambal mo. Mga propeta, tama ka dako at tama ka, krusyal ang role o kung ang papel sa mga propeta sa itong unang panahon. Kay man ang mahal nga Diyos nag-istorya lang sa mga propeta. No? Ang Diyos nag-istorya lang sa mga propeta, kag ang mga propeta, amo ang nagapaalinton sini sa mga tao, bisan pa sa mga hari. That's why si propeta Nathan ginpadala sang Diyos kay David para ihambal sang Diyos kay David kung ano iya sala. Anyway, hindi talang pagambalan niya kay Dugay pagid na karon nga istorya ang chismis na hanungod sa sala ni David, no? Anyway, hindi tayo concern subong si David, concern ta subong si Eliseo kag si Elias, no? Tigan ni ginambalan sang Diyos si Elias nga nga tawga si hambali si Eliseo nga gusto ko siya mangin propeta. Nakagani sanggin katuan ni Elias, si Eliseo, nag-aarado pa siya. Kay by profession, farmer o kon mangunguma si Eliseo. Nambal ito kay na, no? May pinakaparis sang mga baka nga ginagamit si Eliseo, tapos tama kalapad ang iya nga kag tama kadamo iya baka nga ginagamit sa pag-arado. Amo niya pangabuhian. Ti sa ginambalan sa ni Elias ginapili ka sang Dios ka mangin propeta. Kag gin symbolic, may mga symbol, no? Ang kunop o kon ang coat gin pasuksok, gin pagamit, no? Gin pagamit o kon gin pasuksok sa iya ni Elias. Tanda nga ikaw ang akong successor kag ikaw gipili sang Dios. That's why nagambal si Eliseo kay Elias, no? Pwede malisensya lang ko kay nanay kag tatay, mahalok lang ko sa ila. Kag magambal nga goodbye kay man tibiyaan ko na sila kay man mangin propeta na ako sang Dios. Maserbisyo kag maalagad na ako sa Dios. Tigani nga ginimo niya ini naghalok sa iya amay kag iloy kag ang iya nga baka ginpang-ihaw niya, despedida party, no? Pang-ihaw niya ang baka, kag ang iya nga ginagamit sa pag-arado nga mga gamit, of course sa unang panahon, kahoy ang arado, o ano pa na nga mga gamit sa mga pagpanguma, kahoy, no? Halin sa imo sa kahoy. That's why ang mga arado, o kung gamit niya sa pagpanguma, gingamit niya nga panggatong para lutuon ang mga baka, no, nga iya nga ginagamit ani sa pag-arado. Kag nagdespedida party sila kay amo na ning tion, mag-goodbye na ako sa inyo kag sa akon panimalay sa akon mga abyan. Mga kautoran, simbolik man ini nga ginihaw ni propeta Eliseo ang baka kag gingamit ginambal gid diri sa santo sa kasulatan, ang gingamit niya nga panggatong amo ang mga gamit sa pagpanguma. Ano bot silingon sinitanan? Ginbayaan niya tanan. Hindi na ko, wala na ko balikan. No? Bilang mangunguma, kung wala ka baka, kag wala ka arado, wala ka naman balikan. No? That's why nga, sa yuron,
si Eliseo naghimo sa isa ka major decision. Isa ka desisyon nga mangin propeta na ako sa mahal nga Dios, serbisyuhan ko na ang Dios, kag hindi ko na pagbalikan ang daan ko nga kabuhi o kung daan ko nga palangabuhian. Sa iyon total nga pagtalikod, kag total nga pag-detachment sa imo daan nga klase sang pangabuhi. Bag-o ini nga bukasyon, bag-o ini nga panawagan nga mag-alagad sa Dios. Kag nagupod siya kay Elias. Kag gipabasko gini sang ikaduhang balasahon, sulat ni San Pablo apostol sa mga taga Galacia. Ang ginahambal diri ni San Pablo is freedom, kahilwayan. No nga tutuod nga kahilwayan amo nga hindi kita mangin slave. Ano ang slavery nga nagaulipon sa aton? Sala. Anong slavery nga nagaulipon sa aton? Amo ang aton nga mga slavery of the senses, ang aton nga mga pleasure points, ang aton nga mga comfort zones, ang aton nga mga security zones. Kung anong seguridad naton, kung anong pleasurable, kung ano ang comfortable, amo na ang nagaulipon sa aton. Amo na, no? That's why nga ang true freedom amo makahimo ka sang right and ginatawag nga good decision. Ang tuod-tuod, paano naton i-define ang freedom? Freedom, hambali sa Thomas Aquinas, freedom is the capacity to choose. No, ang capacity to choose between two or more goods. Actually, ang ginapili sang tao, kung tagaan mo lang sang tutuod niya freedom ang tao, kag kung ang tao informed, may konsensya nga husto kag tadlong, kag ang tao, no, husto ang iya nga desisyon, husto iya paminsaron, husto dalagan sa utok niya, pilion niya gid ang maayo. Gani freedom, hindi ka gid pili sa malain. Ang freedom iya amo nga pilion mo gid ang maayo. Ang problema kay damo ang mga malain nga nagapakuno-kuno nga daw maayo. Pero tiambal sang pulong sang Dios, ang tawo nga makabig mo nga hilway na gid amo nga makahimo siya sang desisyon nga makapili siya what is best between the good, the better, and the best, no? Ang sa maayo, mas maayo, kag pinakamaayo, pilion niya ang pinakamaayo. Kag actually, ang pinakamaayo amo ang Dios. Garing budlay ini sa isa ka tawo nga naulipon, sa isa ka tawo nga ginapatalang tungod kay ang tawo by nature hindi naton makita ang tutuod nga maayo kay tungod kay ang aton iya nga ginatagaan sang importansya, ang aton pleasure points, ang aton nga comfort zones. Ano sa English, sa Ilonggo ning pleasure na daw. Ang aton kun anong makapalipay, kun anong nami nga batyagon naton. Kag dira gid man kita ginasakyan sang yawa, gusto sang yawa nga pabatyag sa aton kun ano ang pleasurable, abi naton amo na ang maayo. No? Kag may damo gid ang apparent good. Meaning sini nagapakuno-kuno lang nga maayo. Nagligad din gamitan ko sang budlay i-illustrate ni pero gingamitan ko ang mga taga Saraga Central Elementary School one time sa pagmisa namon dito sa Mass of the Holy Spirit kag sang pasalamat ni Sir Martinete nga nakamisa for the first time liwat after sang pandemya kag sa pagbukas sang school year, no, nga of course ka naka face to face tiambal ko budlay subong pangitao ng real good kay damo ang apparent good. Ang real good gusto gid nami gid na iya, maayo gid na iya, pero garing may mga ara nga ginatawag kita apparent good. Tigin illustrate ko budlay illustrate tabal ko pareho bala sang ipot sang karbaw, no, tai karbaw budlay nga illustration ni pero amo ni the only nga maintindihan tai karbaw.
Ang tae karbaw, duha ka kabilog na tae karbaw, ang isa ang tae karbaw isa cake na tutuod. Amo na yung real nga cake. Ang iseta ipot karbaw. Putsa sang icing ang duha. No, butangan mo icing, butangan mo sang nami-nami nga icing, butangan mo pa sang color-color, tangan mo pa sang pula, butangan kun BBM ka pulahon mo, kun Lini Robredo ka pa pink mo. O tinamit sura na, no? Pareho sila cake, ipot, putsa sang nami nga icing, no? Pareho gid ang dekorasyon, bulak-bulak. Hindi mo makilala kung din totoo niya cake mo. Kaya naputos ang icing. Teka papilion ka, diin mapilion, budlay. Kaya naputos ang icing, no? That is why, ang yawa iya is always nagapanago sa butig. Ang yawa iya nagapanago sa ginatawag nila nga disguise, pakuno-kuno. Amo na ang apparent good sa sagwa maayo. Pero sa tutuod, evil siya. Na amo na mabudlay. Pero kung tutuod ikaw nga may freedom, ang tawo nga may kahilwayan, hindi gid magpili sang evil. Hindi gid magpili sang malain. Ang tawo iya nga may informed conscience, kag may wisdom, kag may discernment, kag ang tawo nga hustod lagan sang utok niya, pilion niya gid ang maayo. Kag ang freedom iya, this is not the choice between good and evil. Ang freedom iya, choice between good, better, and best. Maayo, mas maayo, pinakamaayo. Kag ang tawo nga may matutuod niya kahilwayan, pilion niyang pinakamaayo. Kag wala na siyang iban pa nga pinakamaayo, kundi ang Diyos. The ultimate good, the highest good, no? The greatest good, Diyos lang. That's why, hindi mo mapili ang Diyos kung wala ka sang discernment. Hindi mo mapili ang mahal nga Diyos kung wala ka sang heavenly wisdom. Hindi mo papili ang mahal nga Diyos kung ang imong mata, sinsya lang imong mata, gamiton mo ang mata, pobre perspective mo. Kay man ang mata nato niya nga makita mo kung diin ang real good, kag ba-distinguish mong real good between apparent good, only the eyes of faith, mata sang pagtuo versus mata pobre. Batihan yung mata pobre na kung ginasimo-simo yung labing kubos, mata pobre katungod kay hindi mo makita si Jesus, si tsura sang labing kubos. Bisan no, paras ka nagligad si Manab lang balta, bisan ano kapakambal, nakita ko si Jesus sa ustyas. No? Sa ustyas nga ginakonsagrahan, nga ko nang balaan ka sa parilawas si Kristo, madiwal ka man ka magambal, amen. Kita ko si Jesus, gato ako nga aras Jesus, pero pagwa mo to, no? Pagwa mo to, ginapang tsupi mo manisig katawo mo. Ano ang basang pulong sang Diyos? Butigon ka, sugid ka lang. Mata pobre ka. Ang gingamit mo nga mata pobre, hindi mata sang pagtuo. Poor eyes, hindi mata sang pagtuo. Eyes of faith. Gani only with the eyes of faith na makita ta, kag ma-distinguish ta ang real good, no? Kag ang apparent good. Nagapakuno-kuno nga maayo, kag ang tutuod gid nga maayo. Amo na gani nga ipot karbaw nga naputos ang icing, cake nga ginputos ang icing, hindi mo ma-distinguish kundi na base kon kaysa nami padiri ang icing nga na dekorasyon sang ipot karbaw, base wa para plion mo. Kinanglan mo discernment, no? Kinanglan mo heavenly wisdom, kinahanglan mo eyes of faith, mata sang pagtuo, because the eyes of faith can see beyond. Hindi ka lang makakita sang outside, sang external, you can see beyond. Amo ng eyes of faith lang makakita sa Diyos. Nga bisan sa tinapay nga simple, makita mo si Jesus kung may eyes of faith ka. Kung hindi ka butigon, no? Tigani ang muna sa second reading. Ang aton santos ka ebanghelyo, actually hambal sang pulong sang Dios, ebanghelyo suno kay San Lucas, si Jesus, desisyon ni Jesus, major desisyon na nga makadto na sa Jerusalem para nga dira na niya
i-accomplish, dira da niya komplituhon, kag tapuson, kag himuon ang iya gid tuod nga misyon. Ano tuod nga misyon ni Jesus? Ano ngalan ni Jesus sa Hebreo? Yeshua. Kung ipalawid-lawid doon tagid ang iya gid nga ngalan, Yehoshua, nga nagakahulugan, the Lord saves. Hambal sang anghel ni Gabriel kay Maria sang gintundaan siya, paghingalanan mo siya kay Jesus, paghingalanan mo siya Yehoshua, kay tungod siya magaluwas sa mga katawhan sa ilang mga sala. That's why amo na to ang major decision ni Jesus. This is now the right time. Amo na ini, makadto na kita sa Jerusalem, kay dira ko natapuson, kag kumplituhon ang misyon ko sa pagluwas kay ngalan ko Yehoshua, no? Yehoshua, the Lord saves. Luwason ko ng mga tao. Ti samtang nga nagalakat sila, nagambal si Jesus sa iyang mga emisary, sa iyang mga halin sila sa Galilee, no? Halin sila sa Galilee, sa northern part sa Israel, ang Galilee, ang tunga-tunga among Samaria, ang idalom among Judea. Ang Judea dira ang Jerusalem, ang Galilee dira ang mga Nazaret, dira ang mga Betsaida, no? Dira na dito si Jesus sa Galilee halin, makadto sa Judea, makadto sa Jerusalem mo. Di ang shortest nga alagyan, ang shortcut maagi ka sa Samaria. Ang mga taga Samaria hindi maayo ang ilang relasyon sa mga taga Galilea kag taga Judea. Ang mga taga Samaria daw ginakabig nga mga Gentile siggo, katungod ang mga taga Samaria nagpalangasawa ka nagpalamana ka mga dumuluong nga hindi Israelinon. That is why daw gisikway sila sang mga taga Galilea, kag gisikway sila sang taga Galilea, kag gisikway man sila sang taga Judea. Gin-outcast sila, gin-excommunicate sila. That's why nga nagasakit buot sang taga Samaria sa mga taga Galilea kag taga Judea. Ti si Jesus taga Nazaret nga sakop sang Galilea, nagpangabay nga pwede kami ka stop over. Kay this is a 200 kilometer journey. 200 kilometers yung laktanay mo. Alin ka diri sa Iloilo, siguro akato sa Katiklan o kon Kalibo o Katiklan, no? Layo kay Kalibo 157 kilometers lang na. Ti ang Katiklan, no? Mamo na. Lakton mo na, natural may stopover ka. Nagapangabay si Jesus tani, mas stopover sa Samaria. Kay laktanay wala series to. Wala series liner mayo tinyo diri sa Saraga kay gaagi di series oh. Pwede ka nagsakay di kadto ka sa Katiklan sa Kalibo. Ruhas, kung agagi di spiya kadto ka na istansya Carles Balasan, dabot ka na to, no? Ti sadtong panahon sa time chip po ni Jesus, wala kag salakyan. The fastest nga masakyan mo camel o kon kabayo. Pero pareho sa aton Ginoo nga ti wala ka man ginawa mo lagi kakaon no, way kagani ulunan, wala kagani buho, ambali di ba? Mayo pa ang mga lobo, ang mga foxes may buho, mayo pang pismis may pugad. Ti ano pasakyan ko, alang mabakal pa ko ka Ferrari. Hindi ta naka-afford ambal Jesus. Ti gani galakat sila. Kupangabay sila nga mas stop over sa Samaria. Pero mga taga Samaria nakaibalo nga, hindi man na kita tuyo niya, ulayhon naman lang kita. Hindi kami magbaton sa iya. Rejection. Tingduha ka mag-utod ngayon ni Santiago kay si Juan, ba si Santiago kag si Juan? Si Juan bata pa ni mo, 15 anyos lang ni. Pero pertiktikon. Ang balanas Jesus, Lord, hindi ka magbatunon? Gusto mo mga bay kami, mga ayo kita kalayo alis langit para pang sunugon sila? Tige sabay sa Jesus, hindi amo na, hindi naman tuyo ko ha. Mas stop over na gani kita sa Maria. Kung hindi kita magbatunon, don't worry. Malabahil kita tanon mo na kaya di kita pagbatunon. Pagkita mo ng duha ka mag-utod ha. Si Juan nga ba'y nakayang guest ha, perte magaliktikon, 15 anyos pa lang, daw ma-fight gid, no? Daw magiragid. Pero sa way ni Jesus, hindi amo na nga lang ni Juan kag ni Santiago,
Sa iban nga dinalan, gintawag sila nga Boanerges, mga anak sang daguob. Kay mga pikon nining bata ni Zebedeo nga ni. No? Pero ti imbalan Jesus hindi. Kung hindi kita batonon, okay lang. Ti kay free man sila magbaton sa aton, kung hindi, okay lang. Ti na-miss lang nila ang oportunidad. Pero anyway, lakat kita ya. Mapit lang kita sa magabaton sa aton. Hasta nga nagabot sila, may mga tawo sila nga nakita, no? Kita mo, may tawo nga nagambal kay Jesus, no? May ginambalan si Jesus nga una to nagbolunteer siya. Dira naton makita nga may bukasyon gid nga may nagabulunteer, pero kung hindi kaya pagpilion, kag hindi kaya gusto sang Dios, hindi ka man pag agdahon. That's why nagambal sa kay Jesus. Maupod ako sa iyo sa di ako makadto. Pero gin-discourage siya ni Jesus. Damdamon mo ang mga singgarong may buho, ang mga pispis may pugad. Pero ang anak sang tao bisan ulunan, wala gid palahuayan, bisan ulo na nga tungtungan ka ulo na. Wala gid. Mo grabe no. Ti laban-laban ning tawo nga ini nga nagambal ka volunteer gid nga magupod kay Jesus basi nga na discourage, wala man takbalo ko nagupod, pero ti wala man sang mention nga nagupod siya. Laban-laban na discourage siya. Hindi na siya mag-upod kay ay amo naglikabudlay. Bisan ulunan wala. Karon may isa naman si Jesus nagimbitar. Upod ka sa akon, pero gambal siya. Lord, maupod ako sa imo, pero tugot ti ako anay sa pagpauli, sa paglubong sang akon amay. Makabudlay nga malubong ka sang imo amay. This is a moral obligation, and this is actually isa ka highest expression sang imo pagtuman sang sugo sang Dios nga tahura imo amay kag iloy. Ang paglubong sa imo amay kag iloy, dako nga responsibilidad nga dapat mo tumanon. Tag amo ining highest nga pamaagi nga matahod mo ang imo amay kag iloy. Sugo sang Dios ang pagtawod sa amay kag iloy. Pero nga agi nang balansa ni Jesus, tuguti lang tuguti lang ang mga patay nga maglubong sa ilang mga patay. Dali ka. Nga ang amo to. Anyway, i-reinforce pag isa naman naging tawag si Jesus. Pero ano pag ginambal niya? Mapauli niya po para maglisensya lang sa akon pamilya, sa akon ginikanan. Ano ang bala Jesus? O do kabudlay no? Si Eliseo to yung propeta, nakapauli pa, nakaiyaw pag baka na, kaya nakahalok pa siya ginikanan, pero iniya, ginabalan ni Jesus ka, ang nag-aarado, nga nagabulubalikid, wala pulos sa ginarian sang langit. Dali ka. Nga ang nagamdaw ka budlay, gid daw ka stricto, gid daw ka budlay sang requirement sa pagsunod kay Jesus. Nga bisan pang paglubong sa ginikanan, hindi daw hindi pa pagsugta ni Jesus. Bisan pa ang bisan pa ang paglisensya lang kag pagpaalam sa pamilya. Daw hindi pa pagtugutan ni Jesus. Anong buot silingon diri actually? Gusto lang ipahayag sa santo sa kasulatan nga ang word of God, ang work of the prophets, no, ang role of the prophets as proclaimers of God's word, very urgent nga hindi kita pwede nga hindi kita pwede nga mag-uyaya. Kay base sa pagpauli mo, damo pa mga sugata mo, damo pa mga that's why gaginambal ni Jesus sa ibang nga dinalan sa dos kasulatan. Nga kung lakat ka mo kagibantala mo yung balita, hindi ka mo magdulog kabag panamyaw sa mga taos dalan. Kaya ang mayong balita, urgent. Dasiga, dapat maka malikop sa mayong balita ang kalibutan. Amo man lang punto diri. Kani mga kautan kon i-summarize nato ng tanan-tanan nga first reading, second reading kagang santos ka ebanghelyo, simple man lang. Ang panawagan sang Dios nga maging propeta kita, tanan kita propeta man. Sa yuron pag nga mouthpiece of God, sa gibunyagan kita, ginhimo kita nga propeta o kon manughambal sang mayong balita, sang mensahe sang Dios sa iban. Nga kita maghambal kung ano maayo kag malain. Hambalan ta mga tao nga himua ang maayo, likawi ang malain. Bahin na sang role sang propeta. Kay ang role gid sang propeta permi, remind ng mga tao, go back to the covenant.
Dumduma ang kaangtanan ta sa Dios nga nagambal ang Dios, you will be my people, I will be your God if you obey my commandments. That's why balik kita sa kasugtanan nga amo na tumanon ta sugo sang Dios. Tiyan mo na ang role sa mga propeta. Tagani ang bali Jesus sa mga gintawag niya sa pagbantala sa mga balita kakinahanglan sang urgent. Wala, hindi uyaya nga aksyon. Urgent. Dasigay ini. No? Tama pa ini kaimportante sa imo kaangtanan, sa imo nga pamilya. That's why nga bisan ang paglubong sang amay gambali Jesus, sige lang ang mga patay niya malubong sa ilang mga patay. Ang paglisensya sa pamilya, makabambal ka mapalisensya, lakwanay, at wala ka pulos sa ginarian sa langit, kung nag-aarado, kabla ka nagkabulo balikid, tiko, agi mo na, magamo na. Tigani, paghambal nga, kung tawgon ka sang Diyos, sa pagbantala, sabing balita, imuan na ina, urgent, hindi ka mo mangin oyaya, na amo nang bot silingon mala sa aton Ginoo. The proclamation of the word of God is urgent. The proclamation of the good news of the kingdom is urgent. Mas importante pa ini sa relasyon nato sa pamilya ta. That's why kami mga kaparian why man ko tagamig-aw taken mo, no? Tiyan lang magtutak ka to pasabak kinanay ko. Kagin butang ta ka bispo sa saraga. Ti mga lang mauli-uli ako ya kag pasabak kay nanay kay tatay ko. Ti gani nga kadto. That's why ko kaysa may mga tawag to mga parente ko nga may patay dia. Oh, ti ano mo na kay may patay man sa saraga. Ti lubong ko niya akon niya kay diri ko ya gintugyan sang arsobispo. Ti lubong na to inyo tuod sakit man nga paparinti mo to, pero galing kay mas mataas ang obligasyon nga ginatag sang Dios sa imo nga diri ka sa ning parokya, alang-alang pabahuon mo mga patay diri pagpanglubong. Pag dito kay sagad panglubong sa miag-aw. That's why nga hindi dapat detach ka na sa nagligad mo. Detach ka, importante kung diin ka gipadala sang Dios. Na so na mo man na, no? Mga kami mga pari wala asawa. Okay lang kung sawak pare makansindi. Let us presuppose sabi may sawa kami. Hagang mga asawa namon iya makahangop makambala mga asawa namon nga IT okay unahaanay ang mga tanong mo to. Pero kay duro man nga mga asawa nga mga sabit man. No? Nga bisan bana nila iban gani may driver kita ko nga asawa nila kaupod sa bana nila drive diri kay gada siya nagabaton ka kwarta kay ban ang asawa dudas da bana niya guro pag maimon di gusto nga kung ano diyan ginasuspitsuan ng bana. That's why gaupod ang asawa sa jeep Kagi ko na to na arolik ko bana ang sawa upod sa bana. I don't know siguro basta driver sweet lover guro that's why nga wala siya sa alig siya bana. Ti ko na mo nabi kami kung may sawa bi kami. Pag sawa namon mambalabi ako nga may badadlisan ako. Pag mambalang sawa ko bi nga basi may COVID to. Dalaan mo kami diri COVID. Hindi ka to magkato, hindi ka maglakat. Ay tiinto ako ulipon ako kaya akong sawa. Hindi ko makalagad sa tawo tungkol sa sawa ko. That's why wala kami asawa para wala sa may pugong sa amon. Wala kami sa bulabalikdan. No? That's why ngiti amo na para hilway ka amo ng second reading para free ka wala detach ka dapat sa mga relasyon mo sa pamilya mo. Kag of course, kung wala kami ng asawa freedom man amo na iyo. Nasoy mangkot ang iban, Father, nga wala ti mo asawa, bigo sa pag-ibig siguro ay naano man, bigo sa pag-ibig man. Desisyon ko niya nga mag-celebrate, no? Hindi ko mga asawa para maalagaran kong banwas ang Diyos. Desisyon ko niya nga maglaon hasta sa kamatayon. Ti ano ba?
may mulabot. No? Kaya ako niya kantanan ko sa mahal nga Diyos. Kaya kung may sawa ko karon kag ang sawa mo malang karon daw ulipunon niya ka. Pag higtan niya ka, ti anong lara karon? Iban sa inyo mo na gani, no? Iban gani sa inyo siguro sol na nagpalang asawa nagpalaman na. Pero ti ako ma-intrap ako sa mo nga problema. Ay, no, gani amo na mga kauturan. Amo nang ngambal sa Ginoo. That's the main reason why wala kami asawa. Kag detach kami dapat sa mga pamilya. No? Kay importante kung ano ang ginapadara, din kami gipadara dira kami. Tingwaon namon pasantoson nina nga komunidad, nina nga mga tawo dira, no, alagaran sila sang todo-todo, no, nga wala sang upang. No, amo na gani nga ti kung may ako niya ti dapat ang may gambal ang ibang mga tao kay sa Father, basi busy ka, ang mga busy man. Kung kinanglan ninyo ako, amo nang ginakasakuan ka pare. Pero kung ang ibang nga pare nga nakilala nyo kag busy sa ano? Kung may isa ka butang nga busy ang pare, bagbagtala sa ming balita kag sa pagluwas ang kalag. Tigani nga ko nang balan nyo ko nga may baladlisan kami to kag gatinga. Hambalilan ko kay kadtuan ko na amo nang busy. Amo na ang masako. Pero ang balon ko nga sako ako diri di ko magkadto sa baladlisan. Tinunto, no? Wala ka pulos ka pare. Tutuod man. Ano ginakasakuan mo? That's why kung may ginakasakuan ka, kaluwasan sang kalag. Amo na importantis tanan. Amo nang gusto sang Dios subong. Bantala sa ming balita, pabati silang kaluwasan. Nga hindi sila madula. Gani mga kauturan kabay panganangpan ninyo, no? May ning santo sa kasulatan. Gusto sa mahal nga Diyos tawgon kita tanan sa pagbantala sa ming balita, agamay yung balita urgent nga dapat gid naton tumanon, kag hindi naton pagpabayaan, kag hindi kita mangin uyaya. Tanan kita hindi lamang pari, no? Pero ti bilang role sang pari tama ka dako man tungod kay ako ang magalid sa inyo, akong nagapasantos sa inyo, no, akong nagabantala sa inyo bilang propeta sang Dios nga nagahambal sang pulong sang Dios. Kaysa matingil-tingil man ang iban, natingilan man ang iban, nasakitan man, pero ti ano mo na kaya mo ng pulong sang Dios? Ti kaya mo na gusto sang Dios iambal sa inyo? O, pero initanan, imbitasyon sang Dios nga go back to the covenant. Balik ka mo sa Dios. Balik kita sa kaangtanan ta sa Dios, kaya mo na ang role sa mga propeta. I-remind ang tao nga nagtalang sila, nga naglisa sila, nga magbalik sa Dios. Kabay pa nga amo man yung aton nga talupang doon. Kag amo ning urgent nga mensahe nga gusto sang Dios ko subong pabati sa inyo. Pagtindog na kita karon magpanibago sa aton pagtuo, nagatuo ako sa Dios sa may nga makagagahom sa tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Kristo ianak nga bugtong aton Ginoo. Maging panangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen. Ginsakit sa sugon ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlong adlaw na banhaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayag sa langit kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay makagagahom sang tanan. Gikan didto nagakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa paggabanaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Hindi mahapos ang pagsunod kay Jesus, gani mga muyo kita sa amay nga taga niya kita sang kusog kagabakod, agud mangin tampad kita sa aton pagtuluan, ato ni sabatstag sa kapangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Para sa pagsaulog lamon sa pontifical work of St. Peter the Apostle. Kabay pa nga ang bugos nga simbahan, magpangamuyo para sa bukasyon sa pagkapari, madre, misyonero, kag misyonera, kag buligan initanan sa ila hilikuton nga ibantala ang mayong balita, kag mag-alagad labinagid sa mga imol kag nagaantos, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
para kabay pa nga ang mga pamatanon hatagan sing maayong kabubuton kag kusog sa pagsabat sa pangagda ni Jesus. Upod ka sa akon. Agud sa sini nga panahon, ang simbahan hindi mawad-an sa mga pangulo nga mag-alagad sa katilingban sa mga tumuluo, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga bendisyonan sang Ginoo ang mga opisyales sang ginpili sang mga tao. Agud ila tumanon ang ila ginsaad. Mga mag-alagad sa banwa nga may katinlo, kapisan kag kaalam, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga magbuylog kami sa sinodal nga pagpanglakaton sa kabuhi. Paagi sa amon pagpamati sa isa kag isa. Kag pagbinuligay agud magpalapnag ang paghari sang Ginoo sa simbahan kag sa katilingban, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga mangintakos kami sa ngalan sang nga Kristiyano. Paagi sa pagbaton sa amon cross sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi kag sa pagsikway sa mga handom nga malaing kag mahaliton, mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo nga amon Dios, bisan pang hindi kami tampad, wala mo kami ginasikway, buligi kami nga makabangon kag makaalagad sa imo sang nga hilway kag may kalipay. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alam na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya at pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao, ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay lakas.
tanggapin ang alay na ito. Mga ligayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ng bawat puso pagkat inibig mo. Kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Pangamuyo ka mga utod, ako da nga ako daging yung sakripisyo mahamutan sang Diyos, amay nga makagagakom sang tanan. Bato nanunta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos ka man amay, ikaw nagapahikot nga may gahom sa iwabalaan nga mga sakramento, itugot nga amon pagalagad mangintakos sa sining mga dulot. Pinapangayon namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa iyo. Bayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Papasalamat kita sa Ginoo nga aton Diyos. Takos kagangay gid. Takos sa gangay gidigyo kagaposlanon sa among kaluwasan nga sa gihapon kasi tanan nga duog mapasalamat kami sa imo Ginoo santos kamay. Gamhanan ta walay katapusan nga Dios. Ginakilala namon ang imo makatilingalang nga gahom sa imo mahigugmaon nga plano sang kaluwasan. Imo kami ginabuligan pagi sa imo gahom subong Dios. Pero buot ka man yagikan sa amon kalagladan maluwas kami sa isa ka tawo subong sa amon nga si Jesucristo nga amon Ginoo. Pagi sa iya iyo pagkahalangdon ginasimba sa mga angeles nga nagahinugyaw sing walay untat sa imo tubangan. Itugot kay builog namon ang amon tingog sa ila sa pagdayaw sa imo sing painubuson nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoong Diyos, na puno ang langit kagduta, Hosanna sa kahitaasan. Santo, Santo, Santo sa kahitaasan, dayawon ang nagakari sa ngalan mo, Hosanna sa kahitaasan. Paliog magluhod ng tanan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos gani padalay mo espiritu sa pagpasantos ining mga dulot. Agoy mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon niya ginbaton si kinabubuton niya ginkuha kag ginpabiyak-piyak at tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag yan gipanagtag sa mga gitutunan niya nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay ini ang mga kunlawas nga igatugyan tungod sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niyaging ko ang kalis nga nagapasalamat liwat kag iyan gipalibot sa iyang mga gitutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom sa sining kalis kay ini among kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nya kasugtanan nga igaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon ang dumanan. Sibantala na ito ng misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo pagkakarit, pag-abot sa Gani ang mayamang ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi kag ining kali sa kaluwasan
sa pagsaulog namon sa kadumanan sa pagkamatay ket pagkabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang ka sa pagalabed sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas sa dugo ni Kristo. O ginawdamduma ang imo Santa Iglesia nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, himpitas siya sa pagigugma po sa amon Santo Papa si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo kag sa tanan niya kaparian. Dumduma ang mga sakop sa ningamang katilingban nga nagtariwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan niya nagkalamatay sa pagkaabyan, labi na gid ang mga kalag nga ginapangamuyuan namon karon nga ginadumdum sa sining santos kamisa, batuna sila sa pagtan-aw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambo nga god mambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo upod ka sa Maria Birhen, iloy sang Dios sa gamon man iloy. Upod ka sa Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, kay San Isidro Labrador, kay sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya pod siya dira sa iya, ginatag sa imo Dios sa mga nga makagagakom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod agi sugod sa aton maluluwas mga muyo kita sa may dako nga pagsalig suno sa gitudlo sa aton. Amay namon ngayara ka sa mga langit, pagdayangon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagdiri sa duta, siling sa langit, hatagan mo kami niyan, singkaron namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipagdaon sa mga panulay, iwan mo luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga mga kalautan, at agi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala, kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban, samtang nagapaabot kami sa ang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik sa Jesucristo, nga amon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang bahong kag ang himaya sa mga tuig, sa mga katuigan. Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles sa pagidait kinabiling ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdang amon mga sala ko, di pagtuo sa imong Santa Iglesia, nagsuno sa imong ginsiling hatagis siya sing pagidait kag pag-iusa. Ikaw ang nagakabuhi ka naghari sa tanang nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo yaragyapon sa inyo tanan. Kagyaraman sa inyo. Mga utod magatagay kita sang tada sa pagidait sa isa kag isa, pagidait sa inyo. Pagidait sa inyo.
sala sang kalibutan, manuoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala sang mga sala sang kalibutan, manuoy ka sa amon. Kordero sang Diyos, nga nagawala ka sang mga sala sang kalibutan, at agi kami sing paghidai. Magluhod ang tanan. Mga utod, yari si Kristo ang Kordero sang Diyos, yari siya nga nagawala sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita tanan nga mga ginadapit sa pagbaton sa iya, sa sining santos kapag kalawat. Ginoo, Dili ako takos na magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong, kag mag-aayo ang akon kala. kabayng lawas ka dugo ni Kristo magdala sa ato sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Ang lawas si Kristo, Amen. Act of Spiritual Communion. Ginoong Isus, nagatuo ako, ngayara kagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw labi sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tungod ka hindi ko ikaw nabaton sa santos nga pagkalawat. Magkari ka bisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akong tagipusoon. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiusang akon bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi pagtuguti nga magpalayo ako sa imo. Amen. Nakangiti sa simpleng handog ko. Narito ako, Panginoon, umaawit ng buong puso ko. Alam ko na kayo nadarama ang bawat himig ko. Mula sa puso ang awit ko, mula sa puso ang dalangin ko, mula sa puso ang alay ko, mula sa puso ang pag-ibig ko. Rito ako, Panginoon, sumasamba ng buong puso ko.
kong nakikinig kayo, nadarama ang bawat hilig ko. Mula sa puso ang awit ko, mula sa puso ang dalangin ko, mula sa puso ang alay ko, mula sa puso ang pag-ibig ko. Narito ako, Panginoon, sumasamba ng buong puso ko. Alam ko, nakikita niyo ako, nakangitil ang bawat ibig ko. Mula sa puso mula sa puso ang nalangin ko, mula sa puso ang alay ko, mula sa puso ang pag-ibig ko. Narito ako, Panginoon, sumasamba ng buong puso ko. Alam ko, nakikita niyo ako, nakangiti sa simpleng handog ko. Narito ako, Panginoon. Ang ating second collection magapadayon sa gihapon. Ang buong puso ko, alam ko, nakikinig kayo, nadarama ang bawat himig ko. Mula sa puso ang awit ko, mula sa puso ang dalangin ko, mula sa puso ang alay ko, mula sa puso ang pag-ibig ko, mula sa puso ang pag-ibig ko. Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita, o Diyos ka mo na may kabanyang balaan, niya biktima nga mong ginhalad, kaginbaton sa santos kapag kalawat, paghatag sa amon sa kabuhi, agud nga sa nahiusa kami sa imo dayon na pagigugma, magpamunga kami sa mga bunga nga nagapadayon sa gihapon, ginapangayo na mo nini sa imo pagi kay Kristo nga mong Ginoo. Amen. Palihog magluhod ang tanan. Pangamuyo para sa Sinodo. O Espiritu Santo, kami nagaluhod sa imo atubang, nga subong nagatipon sa imo ngalan. Ikaw lamang ang amon manugtoytoy, magpuyo ka sa amon dughan. Tudloi kami sa dalan nga amon pag-aagyan, kag kung paano kami magpadayon sa amon pagpanglakaton. Kami mahuyang kag makasasala, hindi pagtuguti nga kami magtibong sang kalainan, dili pagitugot nga ang amon kakulang sa paghibalo, magdala sa amon sa sala nga dalan, upon ang amon pagkapinilian, manginsablag sa amon mga tikang. Tuguti nga sa imo amon makita ang paghiliusa, agod kami ululupod nga magpanglakaton, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan, kag hindi maglisa sa dalan sang kamatuuran kag kaayuhan. Ginapangayo namon initanan sa imo, ikaw nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga duog kag tion, sa paghiusa sang Dios nga Amay kag Anak, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen.
palihog maglingkod sa makadali para sa aton mga pahibalo. Ginapahibalo ang tanan nga mga parokyano nga may mga himata o konparyente nga nalubong sa Catholic Cemetery nga lampas na 5 ka tuig umpisa sa paglubong. Palihog makig-amot sa opisina sang parokya para sa pag-settle sang inyo account. Ginakasubo man nato nga ipaalinton nga untaton anay ang construction sang aton 2-story function hall tungod wala na gid kita sing pundo kag dako na gid ang aton utang nga mga materyales nga gingamit sa construction. Ang simbahan nagapangayo sang aton hamili nga bulig kag magapadayon sa gihapon ang second collection para sa amo nga proyekto. Nadamo gid nga salamat. Ang sponsor sa masunod nga Domingo, Hulyo 3, 2022 pag mag-upod sa paghalad. First Mass, Prom, Parish Religious Organization Movement, kag Couples for Christ. Kaupod ang Poblasyon Ilaya, Poblasyon Ilawod, kag Inagdangan Sur. Second Mass, Prom, Parish Religious Organization Movement, Christian Family Movement, kag Birhin sang barangay. Kaupod ang barangay Dawis Norte, Dawis Sur, Dawis Sentro, Inagdangan Norte, kag Inagdangan Sentro. Third Mass, Prom, Parish Religious Organization Movement, Zaraga Central Elementary School Teachers and Youth Ministry. Madamo gid nga salamat. Sa masunod nga Domingo, July 3, mayara nga vocation campaign ang mga taga CICM o kung ginatawag nato nga Congregation of the Immaculate Heart of Mary, Congregatio Immaculati Cordis Mariae, no? Nga congregation. Damo na mga pari naton diri nga taga diri. Tigani may ara sila nga vocation campaign diri sa simbahan next week. Kabay pa may mga pamatanon kamo da nga lalaki. Pangpari lang niya na yan, no? Kay ang CICM para sa mga managpari. Ito gani mga kalalakinan, pamatanon, bisan ano lang ang mga high school, no? Kay basi nga pagi diri matubo ila bukasyon sa July 3, Sunday, 2 p.m. diri sa simbahan, may maabot diri nga pari, no? Kag seminarista, si Father Weska nga taga New Lucena, o po yung mga seminarista maghahambal na nungod sa bukasyon. Paibalula sa tanan niya ang nga sa July 4 kay first Monday, tagsa ka first Monday of the month, nagaplano ko nga mamisa sa Catholic Cemetery naton. No, kay daw ang aton Catholic Cemetery daw ka-creepy na. Pamisahan taman wala, no? Every first Monday of the month kung nagamisa kita diri alas 6, alas 7, mamisa kita dito sa Catholic Cemetery para ka daw madumduman taman ang mga minatayta. Kag pagkatapos ang misa, pwede ka mo kadayon kasi hindi kandila o kung pangamuyo sa mga nitso sa inyong mga pinalangga. Kag malimpyo-limpyohan taman kati basi nga makita nyo to nga lapaw pa sa inyo, taas pa sa inyo hilamon, no? Ka mga kugon, pilimpyohan taman ang mga lulubngan sa mga pinalangga nyo, no? Tigani nga every first Monday, 7 a.m., misa dito sa patio. Sige. Kaga pahibalulas tara ng kolekta na to nagligad nga si Mana, 32,329. Tiya mo na. Ha? Ti salamat sa inyo kakaaluan. Kagbalaan ko nga kon ma-maintain ninyo nga pariyo man ti daw ka-average kasi 30,000 a week. Ti bulig-bulig na sa aton nga pala nga buhian diri ka sa aton nga mga proyekto. Pero hindi na to nabutang na diri sa aton nga para social hall kay ang bali mo Senyor Oso para ina sa pastoral, para ina nga matatapan ang mga kalag, hindi para sa structure. Pero padayon na lang niya bulig para sa aton nga para social hall. Dumaunta ti kita kay hindi nagikitak sarang ti padayon na lang niyo nga second collection kay kondo makatipon-tipon liwat kita, masugod liwat kita, no? Ti gani nga salamat ki sa inyo paghangop. Pero daw may good news kay daw mayara naman kuno nga kwarta nga maabot. Problema kay ara pa sa bulsa niyo. Kay ara pa sa bangko ninyo. Ti basi maabot na ti
Basi nga pagwaon niya, pwede man na padayon. Sige, thank you very much, ha? Sige, tindog kita. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Magduko kamo, kamagpangayo kada sang bendisyon. O Ginoo apini, kag bendisyon ng imo banwa. Iatag sa ilang kaayos ang lawas sa kalag. Ang impit nga pagigugma sa kagisa. Kag imuha nga sila, mangi matutom permi sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Bendisyonan kamo sang Dios ka makagagahom sa tanan ng Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Mga utod lakat kamo sa pagidat kag pagigugma, dal-an ninyo ang bendisyon kag grasya sang Dios sa yutag sa kapanimalay. Nahalad ng santos kamisa Salamat sa Diyos. God bless, keep safe everyone. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.